Magandang gabi pong muli sa ating lahat. Tayo ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral. Ito yung ating daily devotion. At tayo nga ay nasa Isaiah chapter 35. Tayo ngayon ay nasa talatang 5 hanggang 6. At ang ating tinatalakay na tema ay hinggil sa panunumbalik o yung tinatawag nating restoration. Kagabi ay natalakay natin ang restoration ng mahihinang kamay at mga tuhod na nanghihina. So sa gabi namang ito, tatalakayin naman natin ang mga mata at tenga. Ang panunumbalik ng tenga na makakadinig uli at ang mata na mawawala ang pagkabulag. Okay, bago yan, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Magandang gabi, Pastor Claude. Nasaan ka na? Okay, so tayo po ay mag-pray. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, Panginoon naming Ama, marami po kaming nagpapasalamat sa gabing ito sa iyong patuloy na pagsama at paggabay sa amin. Salamat sa muling araw at panahon na ibinigay mo upang kami makapag-aral ng iyong mga salita, makapagpatuloy na matuto at mailapat namin sa aming mga buhay ang mga kaalaman na matututunan namin. Tulungan mo kami at patnubayan at gabayan, Panginoon. Ikaw po ang maging tagapagturo namin. Maging ang mga makakasama namin na magjo-join dito sa church o sa Facebook Live. Samahan mo ang bawat isa, Panginoon, at matuto at mabigyan ka namin ng papurihan sa gawain na ito. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. So, tayo po ay magtutuloy-tuloy nga. So, kagaya ng ating natalakay kanina, itong chapter 35 ay isang maigsing kabanata. May 10 talata lamang po ito. Pero napakaganda at very pleasing ang nilalaman. Ito ay tungkol sa restoration o pagkapanumbalik ng kagandahan ng buhay ng mga Israelita. Magandang gabi, Pastor Nanding, Ate Alma, Sister Irene, sa inyo pong lahat dyan. At ayan, so tayo ay makapatuloy sa ating pag-aaral. Isaiah chapter 35 verses 5 to 6. Doon sa panimula pa lang ng kabanata na napakaganda ng verse 1, sabi doon, muling sasaya ang ulilang lupain na matagal ng tigang, mamumulaklak ang mga halaman sa disyerto. Pero mo, kakaiba po ito, ano? Halos hindi nga tinutubuan ng halaman ng disyerto. Kasi ang makikita mo sa disyerto, pawang mga buhangin, mainit. No po, iilan-ilan lang ang uri ng halaman na tumutubo doon. Tapos ito ang sinasabi ay mamumulaklak pa. Ibig sabihin, pag ang isang halaman ay namulaklak, ang sinisimbolo nito ay kasaganaan. Ibig sabihin ay masustansya yung lupa, malusog, at mayroong bunga. So, kakaiba po ito, napakaganda. So, itong sa verse 1 pala nagpapakita na magiging maunlad ang bayan. At ito tumutukoy nga sa Israel, sa Jerusalem, sa panahon ng pagbabalik nila matapos ang kanilang pagkabihag sa Babylonia. At syempre, sa mas malawak na interpretasyon at sitwasyon, ito tumutukoy doon sa Millennial Kingdom na mararanasan naman nating mga mananampalataya. And then kahapon sa verse 3 and 4, tatalakay natin yung panunumbalik ng lakas ng mga taong nanghina, na nawalan ng kakayahan, nawalan ng puwersa, yung strength, yung vitality nila, no? Hindi sila nakakilos, sila ay nanghina dahil sa pagkabihag sa kanila, nawalan ng puwersa, ng kakayahan, nawalan ng physical na lakas, yung kamay at ang kanilang tuhod na normaling ginagamit nila sa pagtatanim, sa pagsasaka at sa pakikipagdigmaan. So, yan. Ngayon naman, sa verses 5 and 6, ito na may tumutukoy doon sa bulag na makakakita. Ang sabi sa verse 5, ang mga bulag ay makakakita, makakarinig ang mga bingi. So palagay ko, kahit hindi natin basahin ang ibang salin ng Biblia, malinaw na ang ibig sabihin nito, no? Pero syempre, sabi doon, then the eyes of the blind shall be opened. Baka meron hindi nakakaintindi ng Tagalog, ganun po. And the ears of the deaf shall be unstopped. Sabi, mabubuksan. Naalala ko si Apostol Pablo, ang kanyang mata ay natakpan ng talukap, no? At dahilan sa kanyang ito biglang nabuksan at ng pagkabukas ay nakita niya ang Panginoong Hesus, no? At doon ay nagsimula ang kaniyang pagkatawag sa kanya at siya ay naging isang apostol para sa mga hintil. Okay, sabi sa NASB,
Then the eyes of the blind will be opened, and the ears of the deaf unstopped. Ang talatang ito ay naglalarawan ng pagpapanumbalik at pagpapanibago ng lupain sa mga tao ng Israel, kagaya ng nabasa natin kanina. Ang mga naunang talata ay nagsasalita tungkol sa disyerto na namumulaklak at ang ilang na naging parang hardin. Pag sinabi nating ilang wilderness, wala kang makikita kung hindi mga puno at mga halaman na parang namamatay na. Walang sustansya, walang kasaganaan na makikita. Pero dito, ang mangyayari sa ilang ay magiging parang hardin. At doon sa ibang mga naging para siyang Garden of Eden, manunumbalik. Kaya nga doon sa verse 2, ginamit yung mga lugar na Carmel at saka Sharon. Itong dalawang lugar na ito ay nagsisimbolo sa mga lugar ng kasaganaan. Isang lugar na tinutubuan, or yung Carmel, ito yung lugar ng taniman ng mga halaman at na nagpo-produce ng magagandang bunga. Samantalang yung Sharon naman ay lupain na kung saan pinapastol ang mga hayop na kailangan ng mga tao. Yan. So makikita natin yung kagandahan ng mangyayari doon sa lugar ng Israel o ng Jerusalem. Yan. Okay, ang tema ng pagpapanumbalik at pagpapanibago ay sentro sa talatang ito. Kagaya ng, actually, yun ang sentrong mensahe o tema ng buong kabanatang 35. Ilinalarawan ito sa pamamagitan ng matang nabuksan at muling makakakita. So, parang nabulag ka pansamantala, tapos biglang nabuksan ang mata mo at nakakita ka uli. At ang pagbukas ng tainga ng mga bingi ay isang makapangyarihang simbolo ng pagpapanumbalik na ito. Ito ay kumakatawan hindi lamang sa pisikal na pagpapagaling, kundi pati na rin sa espiritual na paggising at pagdating ng isang bago, tinubos na katotohanan. Tinutukoy nito ang mga dating mata at tenga na nagbabaliwala sa mga katuruan ng Diyos. Sa pagkakataong ito'y mababago at magbibigay tuon sa mga aral buhat sa Panginoon. Well, ang simbolismo na binabanggit dito, yung sitwasyon mismo ng mga Israelita na nangangaral si Propeta Isaiah o yung iba pang kasabayan niyang propeta, subalit binabaliwala nila. Naririnig nila pero hindi nila pinapakinggan, hindi sinusunod. Parang papasok sa kabilang tenga, lalabas sa kabilang tenga. And then yun namang mga nakikita nilang nangyayari sa paligid, baliwala din sa kanila. Kung sila'y makagawa ng mali, okay lang sa kanila. Kung sila'y magbaliwala, okay lang din sa kanila. Kung maaalala natin doon sa mga nakalipas na kabanata, meron dong sinabi na I think chapter 30 or 31 ba yun, yung mga babae ng Jerusalem ay naging complacent, nagbaliwala. So nakikita nila, nasasaksihan nila yung mga sitwasyon doon sa paligid pero hindi nila iniintindi yung mga nagiging kaapihan o pangangailangan ng mga tao. So ganun po ang nangyari. So ang buhay ng mga Israelita, ng mga taga-Juda o Jerusalem, nabubuhay lang sila, humihinga sila, nakikita nila pero wala silang pakialam, nagbulag-bulagan sila at nagbingi-bingihan na parang walang nakikitang masama na nangyayari sa paligid. So lumalarawan din ito sa kasalukuyang sitwasyon natin, sa panahon natin. Ang dami nating nakikitang kasamaan, mga korupsyon, pandaraya sa eleksyon, o kung ano-ano pang mali, korupsyon sa Senado, sa Kongreso, lahat na nakikita natin, pero karamihan ay nagbabaliwala lamang. Ang dahilan dahil sila ay nakikinabang. Yan, dito na lamang sa Santo Tomas, naku po, hindi ko maiisa-isa, pero ang dami kong nalalaman at ang daming nakakarating na information na korupsyon at mga panlalamang ng mga politiko at namumuno dito. Ayan po. Okay. So ito yung sitwasyon sa pangkalahatang lugar sa Israel o sa Jerusalem. Ang imahe ng bulag na nakakakita at ang bingi na muling nakarinig ay ginagamit sa buong Biblia upang ipahiwatig ang gawain ng Diyos sa pagsasagawa ng pagpapagaling at pagpapanumbalik. So bagamat sa kapanahunan na yon, kalat ang katiwalian. Kaya nga ito ang pangunahing naging dahilan kaya pinarusahan ng Diyos ang mga Israelita, ipinabihag. Pero dahilan sa pagmamahal ng Diyos sa mga Israelita, ang kanyang piniling tao, uubusin niya yung kasamaan, uubusin niya yung
korupsyon o lahat ng mga pangit na bagay o gawain, kaisipan at puso't damdamin ng mga tao. At pag naisip na niya, i-restore niya yung buhay ng mga tao. Tatanggalin yung mga bagay na nagiging dahilan ng pagkabulag nila o pagbabaliwala sa katotohanan. At gayon din, yung mga bagay na nagiging dahilan ng kanilang pagkabingi ay tatanggalin din ng Panginoon. So, i-restore ang kanilang bagong buhay, bagong pagkatao. Kagaya nga ng binabanggit natin sa Ezekiel chapter 36, ang sabi doon, bibigyan kita ng bagong espiritu. Ayan. So, kumbaga, ito ay pwede nating i-equate do sa salitang pagiging born again. Dati kang patay dahil sa kamali ang ginagawa mo, sabi sa Efeso chapter 2, so ngayon binigyan ka ng Espiritu ng Diyos. Muli kang binuhay. We were regenerated. Kaya tayo ay nagkaroon ng pananampalataya at tayo ay muling ipinanganak. So yan po yung sitwasyon na nangyayari dito. Yan, magiging born again. Okay. Sa bagong tipan, si Jesus ay gumawa ng maraming mga himala ng pagpapagaling sa mga bulag at bingi. At ang mga himalang ito ay nauunawaan bilang mga palatandaan ng pagbagsak ng kaharian ng Diyos sa mundo at nagdadala ng kabuuan sa mga nagdurusa. Dahilan sa pagkabulag. Ano po? Sa mas malawak na kahulugan, ang talatang ito ay maaari ding bigyang kahulugan bilang isang pangako ng espiritual na pagpapagaling, spiritual regeneration at pagpapanibago. Ang mga mata ng bulag ay makikita bilang simbolo ng espiritual na pagkabulag. At ang pagbubukas ng mga mata na ito ay mauunawaan bilang isang imahe para sa muling pagkamulat at pagkaunawa sa aspetong espiritual. Sa sitwasyon ng mga Israelita, binaliwala nila ang mga salita ng Diyos. Yung mga tagubilin ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises, yung mga salita ng propeta, binaliwala nila lahat yun at sila'y namuhay ayon sa kanilang kagustuhan. Kung maaalala natin, sila'y bumili ng mga bagong propeta, binayaran nila to at sinabi nila na ang ipangaral mo lang sa amin yung magagandang bagay, yung gusto lang namin. Kung pangit, huwag mo na itong ipangaral sa amin. So parang naglulukuhan lang sila, ano. Parang yung actually may na-encounter ako mga ganyan. I think naikwento ko na sa inyo dati. Ang sabi ng isang estudyante namin sa sa church planting, dapat daw sa church hindi na itinuturo, hindi na ipinipreach yung tungkol sa kasalanan kasi daw ay nakakasakit ng damdamin. Basag na raw ang pagkatao ng mga tao buong linggo, Lunes hanggang Sabado, tapos pagdating daw sa church, dapat ang itinipreach daw ng mga pastor ay puro magagandang bagay na lang. Ay sorry na lang po sila dahil pagka ako ang nag-preach, ay talagang lalo silang masasaktan. Bakit ba? Kasi kaya po nakakaranas ng kasakitan at pagkalgumon sa aspetong espiritual ang mga tao dahil sa kakulangan ng pagtuturo. Kung maituturo lang ng maayos ng mga pastor kahit na masakit sa damdamin, hindi po masasaktan ng mga taong yan dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Napakalinaw po niyan sa Biblia. Masakit man ang katotohanan, pero dahil ito'y katotohanan, ang Diyos ang gagawa sa ating mga buhay. Mas maigi na yung malaman ng katotohanan, makapagbukas tayo ng ating tenga, ng mata sa katotohanan, kaysa naman mamuhay tayo sa kasinungalingan. Yan. Ang talatang ito'y makikita rin bilang isang mensahe ng pag-asa para sa mga nahaharap sa physical o spiritual na mga hamon. Ito ay nagsisilbing paalala na ang Diyos ay may kakayahang magdala ng kagalingan at pagpapanumbalik kahit sa gitna ng mahihirap na kaligayan. May pag-asa para sa pagbabago at kabuuan. So yung binanggit natin sa panahon ni Jesus Christ, physical healing ang nakita at nasaksihan natin sa mga kasaysayan. Subalit ang mas malalim na dala nito ay spiritual healing. Yung bulag, nakakita, ibig sabihin, naging bukas ang kanyang mata sa pagkakita ng mga tama. At ganun din, ang mga bingi, dating hindi pinapansin ang mga katuruan, pero dito ay nakakita. So syempre, ang malalim na kaunawaan dito at na simbolismo ay yung spiritual wisdom and spiritual knowledge na makikita natin. At yan po ang dahilan bakit tayo naging born again. Kaya nga restoration, pagpapanibago. So kung ikay naging born again tapos ayaw mong makarinig
ng mga katuroang pagtatama, aba, hindi ka naging born again. Kasi po ang pagiging born again ay pagkakaroon ng bukas na puso, bukas na kaisipan. Sa mahabang panahon, namuhay na tayo sa kasalanan. Tapos ngayon, aayawan mo pa rin, alisin ang kasalanan. Aba, hindi po totoong born again iyon. At yung pong mga ganong sistema, hindi natin ginagawa dito sa ating simbahan sa Touching Lives. Hanggat maaari, kahit masakit, ay talagang tinuturo natin at sinasabi ang mga katotohanan. Gaano kasakit yung sabihin mo sa harapan ng mga nanay at tatay na ikaw ang may kasalanan kaya matigas ang ulo ng mga anak mo. Pero yun po, biyaya ng Panginoon ay nagagawa natin ito ng maayos na ituturo dahil nandun po ang biyaya ng Panginoon, nandun ang kaniyang paggabay. Yan. Okay, so tayo po magpapatuloy sa ganyang gawain kasi ang nais natin dito, maitama ang mga tao. Kaya maraming pagkakataon at ranas na ranas ko yan na maraming nagagalit sa akin, maraming mga taong sumasama ang loob, lalo na pagka nasabihan na mali sila o mali ang kanilang sinabi. Ay yun po ang pagkatawag sa akin ng Panginoon para magturo ng tama base sa Biblia. Hindi naman ito nanggaling sa personal ko lang na idea. Kaya gagawin po natin yan. In fact, nung ako po ay nagsisimulang mag-preach doon sa New Life in Christ sa San Francisco, yung pastor ko laging galit na galit sa akin pagka nag-preach ako ng medyo masakit at mabigat. Pagkatapos ko mag-preach, ay kakausapin agad ako noon sobrang mabigat, sobrang masakit ang ipinreach mo, dapat hindi daw ganoon. Kasi siya pag nagpipreach, ay parang kulang na lang ay kamutan niya ng likod yung mga nakikinig. Hindi po ako pabor sa ganon, kaya lalong nagiging mahina ang mga tao. Ayan po. So dito, kinakailangang mabuksan ang mga mata at mabuksan ang mga tenga para makarinig at makakita ng tama. At yan mismo yung gagawin. No? Imagine kung bulag ka o kung may takip ang mata mo, kung tatanggalin yan, medyo masakit yan. Kung ikaw ay bingi, marami kang tutuli, sorry, baka may kumakain dyan, yung pagtanggal ng tutuli, masakit yun. Diba? Kasi nakakapit na yan for so many years or so many months. So medyo masakit, may konting pain. At pag ikaw ay bulag, normally ooperahin ka, yung kakayurin yung katarata mo, kung ano man, para makakita ka uli, marumbalik ang pagkakita mo. So may sakit talaga na mararanasan. Tatandaan natin mga kapatid, mga kaibigan, anumang bagay na masasaktan tayo, ibig sabihin may epekto sa atin na maganda. No pain, no gain, yan ang sabi natin. No? Kailangan para makinabang ka, meron ka talagang sakit. Kaya dapat maging immune na tayo sa sakit. Ano po? Kasi sa dulo makikita natin ang kagandahan at epektong maganda nito sa atin. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay isang makapangyarihan at may pag-asa na talata. Nagbibigay ng pag-asa, nangangako ng bagong kinabukasan at nagsasalita sa tema ng pagpapanumbalik at pagpapanibago, restoration. Kapwa sa pisikal at espiritual na bahagi ng buhay. Ito'y nagsisilbing paalala ng kakayahan ng Diyos na magdulot ng kagalingan at pagbabago at bilang isang pangako ng pag-asa para sa mga nahaharap sa mga hamon tulad ng maraming talata sa aklat ni Isaiah. Ayun. Itinuturo nito ang pagdating ng kaharian ng Diyos at ang pinakahuling katuparan ng kaniyang mga pangako. Lahat ng aspeto ng buhay, kahit nga hindi tao, kahit yung hayop kaya kailangan nating disiplinahin. Ano po? Bigla ko lang naalala kanina, may kachat ko yung pastor nila Clarice doon sa saan ba yun? Sa Toronto. May pagkakataon tong si Clarice may sakit, hindi na nagsabi sa pastor nila, magkakasama sila sa bahay. Sabi ko doon sa pastor nila, pastor, pagalitan nyo yung batang yan, kahit may asawa na yan, disiplinahin ninyo at bilang ama, I'm giving you all the authority para pagalitan ninyo kung pasaway, kung matigas ang ulo. Anyway, pinalaki ko kako yung mga yan sa strong discipline. So yun, natuwa rin yung pastor kasi syempre bilang pastor nila, siya yung tumatayong ama, magulang nila doon sa napakalayong lugar po noon.
Kailangan kasi kahit may mga pamilya na kasi, minsan pasaway pa rin talaga yung mga anak ko eh. Kaya, ayun, so, napaka-importante po na maturuan ng tama, madisiplina para sa kagandahan, para sa kinabukasan. So, again, itong mga kabataan, kung meron tayong kabataan na nakikinig dito, ay wag tayo magalit, wag natin ikasama ng loob kung tayo ay dinidisiplina. Kasi ang layunin ng disiplina ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. By the way, kasama ko dito sa harap ko si Princess. Ayan, kaya umiilag eh kasi nadidisiplina. Ayan po. Importante po iyan. At kaya natin pinag-aaralan ang lahat ng ito. Mapapansin ninyo, ang mga pinag-aaralan na ginagawa ng Diyos sa Israel ay pawang pagdidisiplina. Pinaparanas sila ng kahirapan, ng kabigatan, ng mga paghatol. Bakit? Kasi ang nais ng Diyos ay dalhin sila sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. John chapter 10 verse 10. Hindi sila makakapasok sa isang buhay na ganap at kasiyasiya kung hindi nila mararanasan ang mga paglilinis, chiseling, pruning, and so on. So, napakaraming bagay, no, na nating ginagawa. Ayan, okay. So, sa talatang 6, okay, so ito, panibagong agility ang tawag dito. Ang mga pilay ay lulundag na parang usa. Aawit sa galak ang mga pipi. Wow! Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig, dadaloy sa disyerto ang mga batis. Grabe, no? Grabe ang, kung ma-imagine mo ang sitwasyon na ito, talagang iiyak ka sa tuwa eh. Kasi it's a total renewal. It's a total improvement. Yung usa, alam natin ang usa, ito yung isa sa mabibilis na hayop na tumatalon, malilikot. Isipin mo, paanong tatalon yung pilay? At paanong lulundag yung pilay, di nga siya makalakad ng ayos. Pero, ito ang sinasabi dito, i-restore yung lakas. Probably, mawawala na yung pagkapilay niya. Makakatayo ng ayos, ay makakalundag at makakatalon na kagaya ng usa. Magkakaroon siya ng strength. And then yung pipi, walang lumalabas na boses, but this time, aawit. Maganda pa sa awit, sa pag-awit ni Ate Alma at ng mga singers natin dito. Ano po? Yan. And then, mula sa kaparangan, aagos ang tubig. There will be an overflowing of water. Parang, magkakaroon ng parang, imaginarily, magkakaroon ng parang ilog sa gitna ng parang natuyo. At yung disyerto, dadaloy ang batis. Saan ka nakakita na yung disyerto, magkakaroon ng batis? Ang batis ay, ano ba sa English ang batis? Streams of water na lang. So, sabihin na natin ilog. Hindi ko alam ang eksaktong English nito. Ilog. So, ibig sabihin ng ilog, may tubig. Ayan, nung Sunday, sa Princess, sinawa na, ay naligo sa ilog. So, makikita mo doon, may tubig, masarap, malamig. Pero isipin mo, paano magkakaroon ng ilog sa disyerto? Puro buhangin, puro init. Kung biyaya ng Panginoon, napakaraming disyerto na narating ako. Halos ilang Middle East country ang narating ko, plus yung mga lugar sa Africa na talaga namang wala ka makikitang ganda, disyerto. Pero biro mo, biglang dito nagkaroon ng batis ng ilog sa disyerto. So, anong ibig sabihin nito? Yung dating mapangit na lugar, dating tuyo, arid land, ay magiging isang masustansyang lupain. May batis, may aagos na tubig. At from there, magiging source of life. Yung tubig na yon, aagos sa paligid, kaya tutubo yung mga halaman. At yun nga, binabanggit doon sa verse 1, magkakaroon ng bulaklak doon sa gitna ng disyerto. So, napakaganda ng sitwasyon na ito. Ano po? Ayan. Okay. Ang talatang ito, yung verse 6, ay kaugnay ng talatang 5, kung saan ang mga taong dating masama, malayo sa Diyos at nakaranas ng mga paghatol at kabigatan ay magkakaroon ng pagpapanibagong buhay sa ilalim ng pagbabagong ipapatupad ng Panginoong Diyos. Ayan, salamat Pastor Claude. Natural stream, spring of water. Yan, fountain. So parang ito tumutukoy sa parang source of life ito talaga eh. Ayan. Ang imahe ng pilay na lumulukso na parang usa
At ang dila ng piping kumakanta ay isang makapangyarihang representasyon ng pagbabago at pagpapanumbalik. Buti pa yung pipi makakakanta, no? Samantalang ako hindi ako makakanta. Sa konteksto ng Biblia, ang mga pisikal na kapansanan tulad ng pagiging pilay, pipe, ay madalas na nakikita bilang palatandaan ng espiritual at moral na pagkukulang at pagbagsak. Spiritual disablement, no? Para kang na spiritually paralyzed, wala kang magawa. Kasi bakit? Ang ating dila ay nilikha ng Diyos para magamit sa pagsasalita. Ang ating paa ay ginamit para ipaglakad, ipagkilos. Yung mata ay pagtingin. Yung tenga ay pandinig, kaya nga 5 senses, no? Sa science. Pero pag ito'y pag ang dila hindi mo nagamit sa pagsasalita, imagine mo magdidiscuss ako, magtuturo, walang lalabas na boses sa akin. Anong klaseng tagapagturo ako? Sabi ni Princess, nagdadahilan siya. Di daw siya makakakanta kasi di daw maganda ang boses. Ano kaya yun? Totoo kaya yun? Ayan, spiritual disablement po yun. At ang pangako ng kanilang pagbabago ay nagpapahiwatig. So makita natin dito yung katotohanan na yung dating wala tayo o dating wala ang mga Israelita ay magkakaroon, ibabalik, i-restore ng Diyos. Bakit? Dahil ginamot ng Diyos ang kanilang sakit. Ano ba yung sakit? Katigasan ng ulo, disobedience at pagkalugmok sa kasalanan. Ganon din po tayo. So tayo ba ay matigas ang ulo? Tayo ba ay namumuhay pa sa kasalanan? So iluhod natin yan sa Panginoon, na i-restore tayo ng Panginoon at nang tayo makapaglingkod sa Kanya. Yan. Ang pagbanggit ng tubig na lumalabas sa ilang at mga bati sa disyerto, higit na binibigyan din ng tema ng pagbabago at pagpapanibago. Revival and restoration. Sa tuyo at tiwangwang ng ilang, ang biglaang pagbitaw ng tubig ay kumakatawan sa kakayahan ng Diyos na magbigay ng buhay at pagkamayabong, kaunlaran, kung saan dati-rate naging walang pakinabang. Ang buhay mo ba ay dating walang pakinabang? O ngayon, nagagamit na ng Panginoon sa mga ministry. Several months ago, si Sammy, si Abby, hindi kumakanta. I'm sure nakikinig sila. Pero ngayon, simula Sunday ay kumakanta. So, napakagandang, siguro, hindi ko alam, hindi ko kayang ipaliwanag kung anong damdamin meron sila. Pero isang bagay na sigurado, yung paglilingkod sa Panginoon, pagpapagamit sa ministry sa Panginoon ay isang malaking bagay. Ito ay sumisimbolo sa binabanggit dito. Dati kang walang nagagawa, pero biglang dinala ka ng Panginoon sa pagpapanibagong buhay na kung saan nakakapaglingkod ka sa Kanya. Nung panahong ako'y nandun pa sa kaliwa, ako'y nagtuturo sa PUP, walang kakwenta-kwenta ang buhay ko. Puro bisyo, inom, alak, ano pa ba, sigarilyo, lahat ng pangit at mga pagkontra sa Diyos. So walang kakwenta-kwenta ang buhay ko, pero dinala kami ng Panginoon. Binago ng Panginoon yung buhay namin. Dating maayos yung buhay namin financially, okay kami, maayos yung sweldo, may negosyo, pero pinaghirap kami ng Panginoon sa Bicol. At dinala kami dito sa Santo Tomas, Batangas. Napakasakit noon, di ba? Kasi yung pinagpundara naming mag-asawa, yung hanap buhay ko, nawala lahat, naubos. Dinala kami dito sa Santo Tomas, Batangas. Hirap na hirap kami. Pero ang purpose pala ng Panginoon ay makilala siya, maging mananampalataya, and later on maglingkod sa Kanya bilang pastor. So ganun po, buhat dun sa kawalan, buhat dun sa kamatayan, ay binuhay tayo ng Panginoon. Dinala tayo sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yan. Kaya kung mababasa natin ang Efeso chapter 2 verses 1 to 7, ay makikita natin doon tayo dating mga patay, ngunit muling binuhay. Ang tema sa talatang ito ay ang hirap magturo ng sign language, Pastor Claude. Mahirap yan. Ang tema sa talatang ito ay sumasakop sa kapangyarihan ng Diyos na magdulot ng pagkapanumbalik at pagpapanibago sa bawat aspeto ng buhay. Ito ay isang mensahe ng pag-asa para sa mga nahaharap sa mga kahirapan, hamon at tila hindi malulutas na mga hadlang. Ang pangako ng pilay na lumulokso at piping kumakanta ay nagsisilbing imahe para sa pagpapanumbalik ng kagalakan, ng lakas at kabuuan ng pagkatao.
Sa spiritual na kahulugan, ang talatang ito ay tumutukoy din sa pinakahuling pagpapanumbalik at pagbabagong darating sa pamamagitan ng gawain ni Hesukristo. Sa Bagong Tipan, si Jesus ay madalas na inilalarawan bilang tagatupad o tagapagpatupad ng mga propesiya ni Isaiah. So yung kanyang mga ginawa, yung kanyang pagsilang, yung kanyang pangangaral, yung kanyang pagkamatay, lahat ay katuparan ng propesiya ni Propeta Isaiah. Hindi pa natin natalakay yung iba. I think most of them ay nasa chapter 53. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay isang makapangyarihan at mga mensaheng nagbibigay ng pag-asa na mensahe ng pagpapanumbalik at pagbabago. Ito ay nagsisilbing paalala ng kapangyarihan ng Diyos na magdadala ng pagbabago sa bawat aspeto ng buhay. At ang pangako ng isang hinaharap kung saan ang tila imposible at nagiging posible at nangyayari. May mga bagay ba tayong nararanasan na parang napakahirap dalahin at parang sadsad na, sagad na, wala nang mangyayari. Pero alam natin, kung idudulog natin ipagkakatiwala sa Panginoon, ito'y magbibigay ng panibagong buhay o panibagong pag-asa. Huwag tayong susuko. Manatili lang tayo. So sa pangkalahatan, sa pagtatapos natin, ang talatang ito ay nagsasalita sa walang hanggang pag-asa at katapatan ng Diyos. Kahit nasa gitna ng pinakamahirap na kalalagayan, dahil dito nag-aalok ito ng kaaliwan at pampatibay loob sa lahat ng makakabasa. Alala natin yung sitwasyon ng magnanakaw na nakapako sa krus. Minuto na lang ang itatagal ng buhay niya pero naging mananampalataya pa. At pinangakuan ng Panginoon na dadalhin isasama sa paraiso o sa kalangitan. So, tayo rin ganoon. Hindi pa, kaya tayo nananatiling buhay pa dito ay merong layunin ng Diyos. Kaya kanina kung nabasa ninyo yung, napakinggan nyo yung i-shinare ko, I think may shinare ako sa Facebook, kaya ka nananatiling buhay dahil may layunin sa iyo ang Diyos, ang ibahagi ang kaniyang salita. Ayan. So, mga kapatid, kung ano yung purpose doon sa bulag, sa bingi, sa pilay, o doon sa disyerto, malamang yun ang purpose sa atin para tayo magamit ng Panginoon. Atin lang hanapin at hilingin sa Panginoon na ipakita, ipaunawa sa atin ang mga bagay na yan. Kung tayo magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya, isang tunay na buhay na nagbibigay karangalan sa Panginoong Diyos. Okay, so maraming salamat pong muli sa inyong pagsama, sa inyong paggabay. Hanggang dyan lang po muna ang ating talakayan sa gabing ito at bukas natin itutuloy sa talatang 7 at 8. Yan. Panibagong sitwasyon ng pagpapanibago at pagbabalik buhay. Okay, tayo po ay manalangin sa ating pagwawakas. Ama ng aming Diyos na dakila sa lahat, muli kaming nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo o sa napakagandang mga katuruan na binigay mo sa amin. Ito'y nagsisilbing motivation and inspiration sa aming lahat upang kami makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo, upang huwag kaming matalo ng mabibigat na sitwasyon at mga negatibong bagay sa aming buhay. Sa halip kami ay patuloy na maglingkod, patuloy na magpagamit sa iyo. Pagpalain mo kaming lahat, lalo na po ang mga kasama namin na nakakonect sa pag-aaral na to sa online at maging ang mga taong makakarinig, makakapanood ng video nito. Salamat po dakilang Diyos, sa iyo po namin binabalik, iniaalay ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat po muli mga kapatid sa inyong pagsama. Pastor Claude, Pastor Nanding, Sir Irene, pamilya ni Ate Alma, si Princess nandito rin at ang iba pang kasama po natin. Salamat, pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless everyone. To God be the glory. Bye-bye.